Ayan po, kumusta po? Kaway-kaway po sa inyo mga ka-hybrid. At kayo po ba ay nakapamili na nitong itatanim ninyo nitong darating na dry season? At kami po ay meron na po kaming napupusuan na itatanim. Ito po ay bali hindi pa po namin nasa-try ito, no? Longping variety po ang aming itatanim, maaaring 2096, 937 at 534. Yan po. Pero ang pinakaano namin, yung talagang napupuso namin itong Longping 2096. Doon po sa isang hektarya namin. So ito pong susunod ito sa ikalawang hektarya ay yung SL39 mga ka-hybrid. At doon sa hektarya baka po ay sibuyas na naman po yung aming itatanim at medyo may kamahalan. Bote at medyo tumama po tayo rito sa pag-aanin itong wet season, no? So ngayon ay ituturo ko po sa inyo mga ka-hybrid yung paano po yung pagbabad, yung gagawin po ninyo kung kayo po ay magtatanim nitong Longping variety. Pati na rin po ay isi-share ko po sa inyo yung mga protocol na po pwede nyo pong magamit dito po sa pagtatanim ninyo nitong darating na dry season. So ano pang hinihintay nyo? Dito lang yan sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Ano pang hinihintay mo? Tara, let's go! Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. For today's video mga ka-hybrid, at konting tip ko lamang po may share dito po sa Super Hybrid Rice Longping variety 2096, 937 at 534 na pwede po nating ma-share sa mga nahihirapan pa rin po mamili nitong darating na dry season na kayo po ay nagbabalak. So pakisama po ito sa listahan na pwede nyo pong itanim itong tatlong super hybrid rice na to. At although may mga bago na ngayon na lumalabas na mga longping. So ngayon limited stock pa rin po 'yon, pero mga available po natin na mga longping variety ay yung 2096, 937 at 534 mga ka-hybrid. At syempre, una-una sa lahat ay unahan ko na kayo para sa inyong kaalaman. Mag-iingat po tayo sa pagpili po ng binhing longping variety. Dahil ay may mga peke na po dumarating o yung paulit-ulit na po na mga binhing longping. Yun po. At isinisealed lamang po dun sa sako. Kung kayo po ay mabusisi, kung alam nyo po yung quality ng binhin na kukunin nyo, tingnan nyo po yung lalagyanan ng longping na sacks. Tingnan nyo po kung may lot number at may mga serial number po dyan nakalagay at may mga barcode. Yan po, isa sa mga maganda pong quality ng longping po yon. Ibig sabihin, yun po yung mga legit na mga supplier na mga longping variety, yung mga suking agriculture supply po yon. So ilalagay ko po dyan mga ka-hybrid yung contact detail na po pwede nyo pong kontakin o APPM sa aking screen. At doon po ay pwede nyo po silang kontakin doon yung mga kung gusto nyo po mag-order ng mga longping variety. At kung kayo naman po ay taga Gimba, ay meron po akong ilalagay din dyan na kukontakin po. So mga naituro ko na rin po doon po sa Gimba na, dito po sa Gimba, yung po pwede nyo pong orderan, kontakin, legit na pwede nyo pong orderan ng longping variety. Ilalagay ko pa rin po dyan mga ka-hybrid para po ay ma-assistan kayo kung paano po yung pagpunta doon. Yan po mga ka-hybrid para po hindi po kayo mapunta kung saan-saan lamang na agri-supply. Minsan ay may mga peke po dyan. Kaya mag-iingat po tayo mga ka-hybrid at sayang lamang po. At siyempre, mga ka-farmers, magtataka pag dumating na yung pag-harvest. Bakit ganun yung longping, maiksi, kukunti ang butil,
Yun po mga ka-hybrid. So, mag-iingat po tayo mga ka-hybrid. At pangalawa, isang tip na pwede ko may share sa inyo, yung gumamit po tayo ng bioenzyme. Doon po sa paglaland prep. Pati din po sa lahat. Sa area, mag-spray po tayo ng bioenzyme. Kung halimbawa po ang yung lupa ay matigas, spray nyo po ng ng bioenzyme para po yung pagka nirotivator yon, inararo, malambot po yon. Siyempre, nitong dry season, mag-araro na po kayo mga ka-hybrid, magbulok na kayo para po at mag-spray na rin po kayo ng bioenzyme. Yan po sa mga diskarte po dyan mga ka-hybrid, para po pagka nabulok na yon, mag-spray pa rin kayo mga ka-hybrid, lalo doon sa land prep ng kayo po ay magsasabog ng binhi. Maganda po yon sa pagka halimbawa nagsabog kayo ng binhi doon sa pagla-land prepan nyo. Pagka bumunot po kayo ng nun, malambot po at hindi po mabubunot yung mga ugat. Yung bioenzyme mga ka-hybrid. Pinaka-importante mga ka-hybrid, ito yung mga nakakalimutan natin sa ating mga ka-hybrid, yung mga ka-farmers natin. Isa sa mga tip, diskarte din, kayo po ay magpa-soil analysis muna. So para malaman, makita natin yung, makita po ninyo yung acidity ng inyong lupa, para hindi po kayo mahirapan kung ano po yung i-apply yung abono. Pero dito, ituturo natin mga ka-hybrid dito sa video na to, yung po pwede nyo pong gamitin na protocol, na fertilizer, at kung halimbawa, hindi po kayo nakapagpa-soil analysis, tamang-tama din po ito mga ka-hybrid. Pero importante talaga dito, magpa-soil analysis po kayo para malaman natin sa ating mga technician kung ano po yung may sasuggest nila para po dun sa inyong area na ibibigay po nilang protocol na fertilizer po mga ka-hybrid. So siyempre mahalaga dyan ay mag-spray pa rin tayo ng herbicide. So ngayon tag-araw ngayon at siyempre panahon na naman ng tubo ng mga damo-damo. Kaya mag-spray pa rin po tayo ng pandamo. At itong mga sasabihin ko, ito rin yung mag-spray din po tayo ng fish amino acid. Huwag nyo pong kakalimutan yan. O kaya naman, mag-spray po tayo ng kuhol amino acid. So, bago lang po sa inyo mga ka-hybrid, no? So, yun po yung mga mahalagang kung kayo po ay makakatipid, ito po ang gamitin nyo at tested na po namin itong mga fish amino acid at maganda po ito sa mga butil, bunga, pampaganda rin po ng dahon itong fish amino acid. 3Gs, pwede po mga ka-hybrid, kaya lang mahal. Kayo po ay mapera, pwede po yun mga ka-hybrid, maganda po yan. Crop Giant, medyo mayroong mura-mura, mag-Crop Giant din po kayo pero itong fish amino acid, napakamura, maganda po ang epekto, development, pagdating po sa palay. So ituturo ko na po sa inyo mga ka-hybrid, yung mga pwede nyo pong malaman sa Longping variety na pwede natin na gagawin itong darating na dry season. So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go! Yan po mga ka-hybrid, ay turo po natin dito, ay share natin yung tamang paraan ng pagbababad at pagkukulo po sa ating mga binhi, Longping variety. So unang-una natin gagawin dito, yung doon muna tayo sa pagbabad ng binhi o yung kung tawagin ay seed soaking. Ayan. So, una po natin gagawin dito ay isali ng bawat 3 kilong binhi doon po sa sako. Ayan. Pangalawa po natin gagawin, ibabad ang bawat net bag o sako sa drum o balde na may malinis na tubig sa loob ng 18-24 na oras. Huwag itapon ang mga lumulutang na binhi mga ka-hybrid dahil po ay tumutubo rin po ito. Ayan. Kasi yung mga lumulutang na yan, napansin din namin, tumutubod din pala yan. Kaya lang, low class na, pero sayang pa din, no? Ayan. Yung pangatlo po natin gagawin, palitan ng tubig tuwing 4 na 6 na oras para po maiwasan ang pag-asim at pagkabulok ng binhi. Ayan. Kaapat po na ating gagawin, hugasan ng binhi tuwing magpapalit po ng tubig.
Yan po yung isa sa mga importanteng gagawin po natin. Palitan po yan mga ka-hybrid. At ikalima ay yung pagkalipas po ng 18 at 24 na oras, hanguin po ang binhi at ilagay sa paleta o patungan para tumulo ang tubig. So yan po yung paraan po pagbabad ng binhi. Yan. Doon naman po tayo sa pagkukulob naman o incubation. Yan, unang-una po ritong gagawin ay ilagay sa patungan o paleta ang binhi para po tumulo ang tubig. Huwag direktang ilagay ang binhi sa sahig dahil magkakaroon po ng hindi maganda po ang pagtubo doon sa sahig pag nilagay nyo po yun, no, mga ka-hybrid. So, ikalawang gagawin ninyo, kulubin ang binhi mula ang 24 hanggang 36 na oras o mahigit pa mga ka-hybrid gamit ang lona. Yan po. So, kung kayo po ay nagbababad ng mga binhi, so alam nyo na po yung tamang proseso po rito mga ka-hybrid, no? So, yung dinadagdag lang po namin na tip ay para po sa mga baguhan o yung mga magta-try pa lang po mag-lumping variety na katulad po namin. So, yung ikatlo na ating gagawin po sa pagkukulob ay haluin ang binhi tuwing 5 hanggang 6 na oras. Wisik-wisikan po ninyo, buhusan ng tubig ang binhi upang maiwasan ang sobrang pag-init at pag-asim ng binhi. Yan po mga ka-hybrid. At yung ikaapat ay isabog ang binhi sa kamang punlaan kapag mahigit 85% na po ang sumisibol na. Yan po, yan po sa mga binhi na medyo umuusbong na, 85% pwede nang isabog to mga ka-hybrid. Ayan. Mga dapat importanteng tandaan para po sa pagpapasibol. So, hindi lamang po tayo dapat babad ng babad at pagkukulob, meron po dapat tayong tandaan pa dapat. So, unang-una ditong tatandaan ninyo mga ka-hybrid ay siguraduhin walang natirang tubig sa binhing kukulubin. Yan po. At huwag din po gumamit ng patag na patungan ng binhing tulad ng sahig o mesa upang hindi po mapondo ang tubig sa binhi. Yan po. Yung pangalawa po natin na dapat tandaan, iwasan din po nating uminit ng sobra ang binhi habang nagpapasibol o nagkukulob. So, yung pangatlo, iwasan din umasim o bumaho ang binhi. Yan po, yung sa mga mahalagang dapat tandaan din po mga ka-hybrid. At yung pang-apat din, siguraduhin nasa lilim ang lugar na pagkukuluban at hindi direktang nasisikatan ng araw. Yan. At yung pang-5, ang oras ng pagkukulob ay maaaring tumagal lamang 24 hours hanggang 36 hours, maaring humigit pa sa 36 hours ang pagkukulob kung malamig ang panahon o hindi sapat ang init ng binhi. Yan po mga ka-hybrid, isa sa mga dapat nating tandaan para po sa pagsisibol. So hindi lamang po rito yung pagbababad, pagkukulob lamang ang proseso ng ginagawa po natin mga ka-hybrid. So ito po yung mga binanggit ko na dapat nyo pong tandaan. Yan. Dako na po tayo sa pinaka-point dito no, mga ka-hybrid, yung protocol na hinihintay natin mga ka-hybrid, mga ka-farmers dito po sa tatlong variety, Longping 2096, 534 at 937. So kung kayo po ay nakapaglatag na ng sasabugan po ninyong ng punla ng binhi, ay ang basal po natin dito ay yung timing ng application, basal application. Tayo po ay mag-apply ng triple 14 o yung complete 14. So, ilang nga po bang kilos na pwede nating isabog? 15 kilos po mga ka-hybrid. So, pagdating naman po sa 7 days after sowing, tayo po ay mag-apply ng 4600 o urea. So, 3 kilos po ang pwede nating isabog dito. So, pagkalipas po ng 7 days o ika 14 days, after sowing na naman, mag-apply na naman po tayo ng another urea o 3 kilos. Yan po, kung kayo po ay magsasabog na ng punla, ito po ang yung protocol para po dito. So, dako na tayo ngayon mga ka-hybrid sa timing of application naman pagka ito ay nailipat tanim na. Yan po.
So pagsasamahin po natin dito yung dalawang season, no, yung dry season at wet season. So dry season ngayon, ito po yung preparation para po sa timing ng application ng fertilizer. So upon basal application, 4 to 6 days after transplanting, tayo po ay mag-a-apply ng complete 14. Yan po. Ilang nga po ba ang bags na pwede nating i-apply dito? 3 bags po ang pwede nating ilagay. At sasamahan po natin ng urea. Yung 4600 ng 2 bag. Yan po. Pagdating naman po sa ika-14 to 16 days after transplanting, yan po ay tayo po ay mag-a-apply uli ng 2 bag ng complete. At samahan po natin din ng another 2 bag ng 4600 o urea. Yan po mga ka-hybrid. Pagdating naman po sa day 40 to 45 days, tayo po ay mag-apply ng muriate of potash, 1 bag lamang po mga ka-hybrid. At sasamahan po natin ng 4600 o urea, 1 bag din po. So yan po yung ating dry season protocol. So doon naman po tayo sa wet season. 4 to 6 days, ganun pa rin, no, mga ka-hybrid. Bawas tayo ng dito ng fertilizer. 4 to 6 days after transplant, apply tayo dito ng complete 14, 3 bag at 4600 urea, 1 bag lamang po mga ka-hybrid. Pagdating naman po sa 14 to 16 days after transplanting, tayo po ay mag-apply dito ng complete uli. Ayan po, 2 bag lamang po ang ating i-apply rito, no? At yung sa urea naman ay 0.5 lamang po na pwede nating i-apply rito. Bawas tayo rito kasi wet season. 0.5 o yung kalahating bag lamang po ng urea na pwede nating i-apply. So pagdating naman po sa day 35 to 40 days, ito yung pinaka top dress niya. So dun sa dry season, ang top dress niya is 40 to 45. Dito naman sa wet season is 35 to 40 days, ay tayo rin po ay mag-a-apply dito ng 0.5 bag ng urea. At sasamahan po natin dito ng muriate of potash. So 1 bag po ang ating ipag-mimix dito sa 0.5 bag ng urea. Para po bawas tayo ng nitrogen dito sa wet season mga ka-hybrid, no? So pinaka-importante rito mga ka-hybrid, pagka tayo po ay day transplanting 2 to 3 days o bago mag-transplant, tayo po ay mag-spray ng pangdamo. Yan po ay yung machete. Pagdating po sa day 15 o 13 to 15 days, tayo po ay susundutan natin ng frontier. Yan po. Or Novlec. Alin po dyan sa dalawa na yan. Para po yung damo hindi na po tumubo. So pinaka-importante dyan, bioenzyme, damo, pangatlo yung fish amino acid na 10 days ang interval or 15 days ang interval. Tapos pagdating naman po dun sa fungicide, kung kayo po ay mag-apply ng fungicide, mag-apply po tayo sa vegetative dun sa 30 days at 70 days. Yan po, isa sa importante. So, huwag nyo kakalimutan yung fish amino acid o anumang foliar yan. Sa fish amino acid, every 10 days. Yan po. Yun po yung maganda sa fish amino acid. Idugtong ko lamang dito mga ka-hybrid yung plant spacing tsaka yung water management. So, kailangan pala dito ay 1 hanggang 2 seedling lamang per hill. Yan po. Kailangan wag mong i-split yung seedling niya para dun sa spacing ng 20 by 20 cm or 20 by 15 cm. Yan po mga ka-hybrid. So ang kinakailangan din dito, yung mga missing hill na ano natin hanggang 2 to 5 days ay kailangan po palitan po yun mga ka-hybrid. O yung sinasabi nating sugutan po ninyo yung mga nawawala dun sa space na yon o yung mga namatay na tinanim po uli natin. So yun po yung diskarte rin po mga ka-hybrid para po dumami po ang suwi
ng longping variety. Ano po tayo, sugot sa mga namatay po mga ka-hybrid. Kailangan din water base level na kailangan naabot po sa 2 to 3 cm. Yan po, 2 days after transplanting, maintain po yung water base level during vegetative stage po mga ka-hybrid. So kailangan increase water level 5 to 7 cm during panicle initiation until milking stage. Yan po, pagdating po sa drain ng field 7 to 10 days before harvest, optional lamang po ito, no? I-drain mo yung area mo 28 to 32 days after transplanting, o kung kayo irrigated naman 7 days after draining. Yan po, sa mga importante po yung tatandaan. So yun lang po mga ka-hybrid, ang konti ko pong may share sa inyo about po sa longping variety na protocol ng tamang pagbabad, yung mga timing na pwede po nating magamit nitong darating na dry season sa pagtatanim po muli mga ka-hybrid. Although medyo may pagkaselan po itong longping, kailangan po natin pagtiyagaan at kailangan pag-aralan din natin yung mga variety na to mga ka-hybrid. Lalo po kami ay magtatanim itong longping variety po mga ka-hybrid. At mag-iingat po tayo muli at sama-sama po tayong magtanim nitong darating na dry season. Muli, mag-iingat po tayo at God bless.